Tanggap dito sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa 5.5 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong 29 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lulubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawain tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi namin matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang nakadipang mga kamay ni Moises ay tanda ng kapangyarihan ng pagdalangin sa Diyos. Sa pananalangin sa Diyos na pagtatagumpayan ng suliranin at nakakamit ang bawat adhikain. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalisita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalisita. Nanghawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalisita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang.
Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano, kahit na kailan. Salita ni Apostol Pablo kay Timoteo ay patungkol sa paggawa ng kabutihan habang tayo'y dumudulog sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ng mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga
upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, pika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungan hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, sa linggong ito, muli ay pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagdarasal o yung pananalangin. At kailangan din natin suriin yung quality, yung kalidad, at yung paraan ng ating pagdarasal. Baka nagdarasal lang tayo dahil may hinihingi tayo, o kaya naman pag nagdarasal tayo, ang number one na ating pong iniisip, dapat ipagkaloob ng Diyos ang aking dinadasal. Pero yun nga po, no? Ano ang nilalaman ng ating mga dasal? Kailangan mo din tingnan, no? Ano ang nilalaman ng iyong mga dasal? Sa unang pagbasa, sa ating pong narinig, no, na kwento, na sa tuwing itinataas ni Moises ang kanyang kamay, nananalo sila mula sa mga kalaban. Kapag naibababa naman ni Moises dahil nangangawin, napapagod, natatalo sila ng mga kalaban. Yan nga, diba? Yung ating pananalangin, kung ang isang paraan natin, diba, pag nagdarasal tayo, itinataas natin ang ating mga kamay. Lalo na kapag sa misa, kapag nagdarasal tayo ng Ama namin, lahat tayo tumataas ang kamay. Kasi yun ay simbolo o tanda rin ng ating pong pagdarasal. Itinataas ang kamay at ipinapaubayan natin sa Diyos ang ating pong buhay, ipinapaubayan natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya kung si Moises, ang kanilang pinuno, ang kanilang leader, itinataas ang kamay, ganun din yung paalala sa ating lahat. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, kausap ni Jesus ang mga alagad. Ang mga alagad nito, sila ang magiging tagapangasiwa ng simbahang itinatag ni Jesus na ipagkakatiwala sa kanila. So napakahalaga na sa isang leader, sa isang namumuno, na siya mismo ay nagdarasal. Napakagandang makita kung ang mga haligi ng tahanan, ang mga ama ng tahanan ay nakikita ng kanilang pamilya na sila ay nagdarasal. Yan muli, no? Sabi nga, kapag nakataas ang kamay, nananalo sila. Pero kapag nangihina, bumababa, natatalo sila,
kaya't kailangan din ng suporta. Diba ang sabi doon, no? Tinulungan si Moises nila Josue para itaas muli ang kanyang kamay. Sa ating Ebanghelyo, muli sabi ni Kristo, kailangan kayong manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa bandang dulo, sabi dito na igagawad ng Diyos sa kanila ang katarungan. Huwag manghihinawa, huwag panghihinaan ng loob kung sakali na ang ating mga panalangin ay hindi dumarating o hindi pa ipinagkakaloob ng Diyos. Magdasal lang. Di ko alam kung ano yung panalangin na akala ninyo hindi pa dinirinig o hindi talaga pinakinggan ng Diyos. Pero tandaan natin, walang panalangin nakalulusot sa Diyos. Lahat ng dinadasal natin, naririnig yan ng Diyos. Lahat. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng panalangin natin ay ibibigay niya dahil tandaan mo, ang Diyos ay matuwid. Sabihin niyo nga po, matuwid. Ang Diyos ay matuwid. At dahil siya ay matuwid, hindi niya ibibigay ang mga bagay na ikakapahamak natin. Huwag kang magtampo. Minsan, kala natin, ay hindi ako pinakinggan ng Diyos, kaya ba't pa ako magdarasal? Titigil na lang ako sa pagdarasal. Gaya ng nasabi ko kanina, ano ba ang nilalaman ng iyong dasal? Simula pa nung pagkabata, hanggang ngayon tumanda ka na, ano ba ang nilalaman ng iyong dasal? Imaginin po natin, kung lahat po kayo naririto, magdadasal o nagdadasal, Lord, sana tumama ako sa loto mamayang gabi. Marami kasi, di ba? Lahat nga nang pumipila dyan sa mga lotohan. Lahat yan nagdadasal, Lord, sana tumama. Eh, hindi tumama. Ano ba naman yan, Lord? Nagdasal naman ako. Eh, sa dami-dami, kung ikaw ang pagdidesisyonan, kanino mo ibibigay yung panalangin na tumama siya sa loto? Sige nga. At naiintindihan ninyo ito, mga magulang. Hindi lahat ng hinihingi ng inyong mga anak, ibibigay mo. Kasi alam mo, ikakapahamak mo ito. O kaya naman, dapat niyang maunawa ang mabuti kung ano ang responsibilidad na kalakip ng kanyang hinihingi. Dahil kapag ang isang tao, ang isang bata, natuto o nasanay na bawat tingin niya bigay ng bigay, nagiging spoiled at hindi nagiging mabuti ang kanyang pag-uugali. Kaya ganun din tayo. Yan, kung titinan nga natin, no? Minsan, naalala ko po, no, pag may nagdarasal ng sana humaba pa ang buhay. Sinong nagdarasal na humaba pa ang buhay? Alam niyo ba may nagdarasal din sa inyo na sana kunin na kayo ni Lord? Diba? So, anong papakinggan ng Diyos? Pero ang Diyos ay matuwid. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya tinutugon ng Diyos sa paraan. No? Kaya ibinibigay ang katarungan. Naalala ko po doon, noong September 21, sinong nag-join noong September 21? Konti lang. Tinan mo, yung iba wala lang. Di ba? Di ba may panawagan na mayroon tayong prayer rally? Kasi kailangan natin, at kaya nga sa buong buwan na ito ng Oktubre at Nobyembre, mayroon tayong dadasalin na panalangin para maliwanagan ang mga lingkod bayan, para maliwanagan ang usapin tungkol sa pagnanakaw. Eh, yung sa prayer rally, sabi ko, parang may mali yata sa prayer rally natin kasi magtitipon tayo para magdasal.
Pero marami ang naririnig natin sumisigaw ng mamatay na kayo. Yan ba ang dasal natin? Mamatay na sila. Mamatay ang mga magnanakaw. Sa tingin nyo, ilan ang matitira sa atin? Hindi ka nagnakaw? Hindi ka nangupit? Kahit kailan? Diba? Parang may mali. Ipinagdarasal at sa tingin nyo, ang Diyos ay matuwid. Sa tingin nyo, bibingin niya yung Lord, sana kunin mo na siya, Lord. Sana mamatay na siya, Lord. So pag namatay siya, ay salamat sa Diyos. Ganun ba ang Diyos? Pero yun nga po na, ano ba? After nung prayer rally natin, wala na, tumahimik na ulit ang Senate, tumahimik na ulit ang mga hearing, wala na naman tayong narinig. So, titigil na lang ba tayo? Sa pagdarasal, ititigil na ba natin? Dahil parang wala naman nangyari. Kasi tingnan nga natin, ano ba yung ginawa natin? Ano ba yung dinadasal natin? Dininig naman ng Diyos, Lord, sana naman, magkaroon kami ng matitinong leader. Okay. Wish granted, prayer granted. Pero nung eleksyon, anong ginawa mo? Nagdasal ka lang naman na, Lord, sana may kumatok sa bahay namin para magbigay ng 1.5. Akala ko ba nagdadasal tayo na magkaroon ng matinong gobyerno? Pag nandiyan na yung kasagutan, binigay na nga, hindi mo naman ginawa. Tapos, pagkatapos, kinabukasan pa lang, re-reklamo ni Lord, hirap na ang buhay namin. Yung pinili naman natin, manloloko lang naman din sa atin. Alam mo naman yan, di ba? Kaya, tandaan natin muli. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, huwag mong kakalimutan ang mga aral o turo ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ang turo sa atin, huwag tayong manghihinawa, huwag tayong mapapagod, huwag tayong titigil sa ating pagdarasal. Isang araw, makikita natin ang katuparan ng lahat ng ating mga dinadasal. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating dadasalin ngayon ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Sabay-sabay po. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon,
at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami.
mga kapatid, upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lamika, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat at ating darasalin ng panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa lahat ng landas ng aming buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin na pagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog
para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So muli, next week, sana po ay magsuot ng puti. Yan ay isang paraan din natin ng pagdarasal para sa katarungan, kapayapaan sa ating pong bansa. At yung mga souls envelope, importante po yung mga pangalan na maisulat ninyo at maihulog po dito bago mag-November 1. At yan po ay dadasalan natin sa loob ng buong buwan ng Nobyembre. So yung mga patay po, mga pangalan ng mga namatay nating mahal sa buhay. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.